guys! Welcome back to another In My Kitchen vlog, and for today's video is isa itong weekend prep meal ng lahat ng mga lulutuin kong recipes for this coming week para mas makatipid tayo ng oras since sinisingit lang natin yung pagluluto habang nag-work. So by prepping our meals, mas mapapadali and alam ko na kung ano yung mga lulutuin ko, like hindi na tayo mag-iisip every day. So ayan, isa yan sa mga strategy ko every week, and pero hindi ko yun lagi nagagawa, pero tatry natin lagi our best. Niready ko na, nilabas ko na lahat ng mga karne na meron kami sa ref para maisip ko or inisip ko na kung ano yung mga gagawin ko in each meat. So ayan, sinegregate ko na sila and let's start. And also, by the way, yung mga recipes na lulutuin ko are also low carb friendly dahil nga until now, yun pa rin yung as much as possible is yun yung sinusundan namin na diet. Though medyo, I know hindi ako ganun ka-religious. Dahil may mga cravings tayo. Ang hirap paging babae, ang daming cravings. Pero as much as possible is yun yung maituloy natin dahil nag-work naman sa atin yung low carb. So ayun, just in case you're interested, itong mga ipaprep kong meal na to is low carb friendly sila. So, ang sitwasyon ng aking kitchen right now, meron akong chicken thigh fillet, beef, and then giniling na frozen pa. Sobrang init na ng panahon, konting galaw mo lang is pinagpapawisan ka na. So, ang una-una kong ipe-prep muna is itong beef. So, nabilid namin to sa SM Supermarket. Beef mechado cut siya. So, gagawin natin siyang beef mechado. Papahirapan pa ba natin yung sarili natin? Pero first time ko magluto ng beef mechado. So, medyo nag-research ako kasi nako-confuse ako kung anong difference niya sa kaldereta. So, may nakita ako magaan na recipe and yun yung gagawin ko dito sa beef na to. So, ima-marinate ko siya para ma-marinate siya for 1 hour, and I think maluluto ko na siya today. Pero for this video is ipe-prep ko lang muna siya. So medyo malalaki yung cuts kasi nito. So hatiin ko siya. And ang ganda nito kasi in between may mga marbled fats. So malambot to. Or mas mabilis siyang mapapalambot kapag may mga in between na fats yung beef. So hiwain ko lang siya ng maliliit muna. Tayo nagawang isa for beef mechado. So, ima-marinate ko to for 1 hour and then babalikan ko siya mamaya para lutuin. So, ilalagay na natin muna to sa ref. Ang next na i-ready ko naman is itong mga chicken thigh. So, meron akong 1 kilo ng chicken thigh dito. So, hindi ito yung boneless. So, ayan. Chicken thigh cut. So, ang gagawin ko dito is Mediterranean style. So, ima-marinate ko siya with a lot of seasonings and mga herbs, tapos with lemon juice. And then, ima-marinate ko din siya, tapos i-bake ko na siya pagdating ng panahon. Pagdating ng time na kakainin na namin siya, is ang way ng luto niya is diretso na sa oven.
kasama na nung lahat ng marination na gagawin ko right now. So ngayon, kailangan natin ng maraming mga seasonings. And ito yung meron ako ditong cumin and rosemary. So first is kailangan nating mag-mix ng olive oil. So ito, maglagay tayo ng olive oil. Guys, tansya-tansya lang ako ng mga recipes. Depende kasi sa kung gaano karami yung lulutuin nyo na lang din. And this recipe actually, meron na kaming nabili nito before. So, Robinson Supermarket yon na marinated siya, Mediterranean style. So, yun yung parang i-recreate ko na recipe. So, sinearch ko na lang din yung ibang pwedeng gawin na meron naman ako ditong mga ingredients. So, sakto. Meron tayong olive oil. Lalo pag kasi bake chicken, ganyan, meat, kailangan talaga may oil para hindi sila dumikit and masunog habang nakabake sila. So, pagkatapos nitong olive oil is maglalagay tayo ng hiwa na ako ng bawang at sibuyas. Lalagay ko na tong, medyo malalaki yung hiwa na nilagay ko. And then, maglagay tayo ng mga seasonings. Meron ako ditong, of course, lagyan muna natin ng basic salt. Siguro mga half teaspoon. Ang kapartner ni salt, pepper. Ayan. Halos tiga half teaspoon na lang muna yung ilalagay ko. Tapos meron din akong garlic powder. Hindi ako gumagamit guys ng mga yung mga cubes or anything na seasoning. Lahat is powders lang yung gamit ko kasi nakukuha ko naman yung timpla din. So, meron akong curry powder dito. Why not try na lagyan din siya? Kahit konti. Though I'm not sure kung ano kakalabasan nito, pero why not? And then, meron akong cumin. Ito, is ngayon ko pa lang siya gagamitin. Never ko pag nagamit ang cumin sa mga recipe na ginagawa ko. Pero nung nakita ko recipe sa TikTok, meron siyang cumin. So, gamitin natin. Rosemary. Ito yung ginagamit sa steak. So, ginagamit din naman to sa chicken. Yung rosemary. So, ito na. Lalagay ako ng lemon. Seasoning. So, haluin muna natin. Ipat ko yung chicken dito sa aluminum tray kasi para dito na sila mag-marinate and then pag time na ibibake ko na sila is dito na din siya, like hindi ko na siya ita-transfer. So, dito ko na ilalagay and then diretso na natin sa ref. So ngayon is lagay na natin yung marinade. By the way is nag-add ako ng one more lemon kasi parang masyadong marami yung chicken and konti yung liquid niya. So ito yung itsura niya ngayon. Ayan, ang dami nating seasoning na nilagay dyan. Lagay na natin sa chicken. Mediterranean lemon chicken. So, another one onto the ref. Next on our meal prep is itong chicken thigh. So, ito chicken thigh na gagawin kong chicken tenders na magiging garlic parmesan tenders. Ang dami pagdadaanan ng chicken thigh. So, slice ko lang to for chicken tenders and then ang gagawin ko ngayon is imamarinate ko sila or isi-season ko lang siya actually ng Cajun powder and then lalagay na natin sila sa ref.
And then, diretso fry na yan. Hindi ko na sila i-freezer. Actually, ang tagal na nito sa ref. Hindi ko pa siya naasikaso na gawan ng maisipan ng kung anong iluluto ko para sa kanya. So, ngayon, nahusgahan ko na siya. So, ayan, isa-slice ko lang siya. Ganun ako ng ganun yung electric fan. So, ganyan kanipis siguro yung ikakat ko. And hindi na din ako gumagamit ng flour pag pinafry to. Yung seasoning na lang kasi added, ano pa yun, carbs. Chicken thigh, guys. Mas masarap siya na fry sa pagpa-fry compare sa chicken breast. Medyo may matigas kasi yung chicken breast. Meal prep din ba tawag dito? Hindi ko pa naman sila niluto. Pero syempre, preparation pa rin naman siya. Less na maging time consuming ang pagluluto. Wala pang isang oras akong nag-prep. Patapos na ako. And malaking bagay yun kapag nagluluto kayo every day. Kung like kayo yung tagaluto, malaking bagay yun kasi nga nalilesen na yung, I mean, hindi siya ganun ka-time consuming na. Lalo kapag na-freezer, minsan ang tagal ko hinihintay. Tapos, time na din ng work. Diba, nag-work na kami sa gabi. Like, sinisingit mo yung pagluluto. Nagawa din pala ako ngayon ng dessert namin for the week. Gagawa ko ng cheesecake. But that will be on a separate vlog. So, i-check nyo na lang din sa channel ko. Tingnan na lang natin alin ang unang ma-upload. So, bago ko lagyan ng seasoning tong chicken, ihahalo ko na muna sa isang lagayan lahat ng powder na gagamitin ko. Like yung itong salt, pepper, garlic powder, and ano ba to? Cajun. O, diba? Mukha ako nagtitinda ng halo-halo. So, kuha tayo ng salt, pepper, garlic powder, and then Cajun. Itong Cajun, medyo 1 teaspoon ko lalagay kasi ito yung pinakamasarap pag sa fried. So, haluin natin para equally divided siya pag ni-spread ko na siya sa chicken. Minsan kasi yung ibang parts is matabang. Guys, lagi make sure, mula kanina is ginagamit ko yung hands ko. Make sure na lagi kayo maghugas ng kamay kapag nag-marinate kayo. Chicken tenders for garlic parmesan chicken. So, ilalagay ko na din to sa ref. Yes, hindi ko ice cream. Chicken to. And last one for this meal prep is itong giniling. And kaya ko to hinuli is because lulutuin ko na siya right now. Kasi ang ginagawa namin dito is pagka luto ko sa kanya, ni-stack namin siya sa ref, and then kapag gusto mo na ng something to eat, mabilis ang kain ba, nilalagyan na lang namin to ng cheese, and then iinitin lang namin sa oven. Like, kukuha ka ng portion, and then lalagyan ng cheese, shred ng cheese, and then i-melt mo lang yun, pwede sa air fryer. Tapos as it is, kakainin na namin siya. So, lagyan ko lang din yan as usual ng mga powders, and then ng mga natirang garlic and onion dito. Plus, green chilies. So, buti na lang hindi ko nakalimutan. Ito, last one na. Ito sa beef, wala na akong ginagamit na oil kasi kusang nagmamantika naman ng mga baka, diba? Hindi ko pa nilalagay talaga yung bawang at sibuyas mamaya kapag medyo nag-oil up na siya. Kasi magtutubig pa to eh. Yung pawis ko, reality ng nagluluto sa kitchen. Sobrang init. And reality din, pag nagluluto, ang lababo. Ang daming hugasin. So, habang hinihintay natin tong beef is mag-ayos tayo ng mga bigpitin.
yung ating beef. Yan na, nilagay ko na yung chilies. So, spicy beef na yan. Cheese na lang ang kulang yan. So, that is it for this vlog, guys. Nalinis ko na din ang aking kitchen. Ayan, oh. Ang gulo niyan kanina. And ang dami kong na-prep na meals for this week. So, sana is nagkaroon kayo ng idea on how to mapadali ang buhay nyo. Kung kayo man ay nagluluto in everyday para isahang pag-iisip na lang ng mga iluluto for this week. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video and I'll see you on my next one. Bye-bye!